What is up sa inyo mga par? Isang mapagpalang araw sa inyo, no? So ngayon for today's vlog, pupunta tayo ngayon sa may San Marcelino, Zambales. Pupunta tayo sa may Mapanwepe Lake. Tara, puntahan natin. Meron siyang 155 kilometers magmula dito sa Navotas, no? At estimated na 4 hours and 20 minutes. Tara, let's go mga par! Tayo ay nasa MacArthur Highway na, no? Masyadong traffic kasi masyado pang maaga. Update lang mga par, tayo ay nasa may Kawayang, Bulacan na. At nagbiblink na yung ating gas. Kailangan na magpagasolina. Pagasolina muna tayo mga par. Hindi tayo sa may Petron, Bukawi, no? Pagas muna tayo par. Dahil tayo ay nagbiblink na. Full tank sir, premium sir. Yun para 306 ang inabot ng ating unang gasolina, no? 4.95 liters. Syempre biyahe na ulit par, tuloy-tuloy na to. So yun par, may LTO dito par, no, sa may Giginto. LTO. Di naman tayo sinita kasi wala lamang tayong dilabag, no? Kumbaga sa estudyante naka-complete uniform tayo. Pati na rin yung ating OBR, diba? Bale mga par, papasok na pala tayo ng Malolos nito, no? Going to Malolos tayo par. Hindi na naman bago sa tandaan na to. So tayo na nga par, natatanaw ko na yung arko ng Bulacan. At makikita natin yung pinakamahabang Jollibee sa buong Pilipinas, no? Boundary, no? Picture muna tayo dito par, picture sa arko ng Bulacan, City of Malolos. At ayun na nga par, makikita natin yung arko ng Pampanga. So, di na tayo mag-pick kasi may picture na tayo dyan, di ba? Yan. Sa Pampanga na tayo. Apalit, no? Unang part ng Pampanga na boundary ng Bulacan. Apalit. Yan. Basta Pampanga, Kabalin. Nalagpasan natin tong Pampanga River. Ito nga pala yung Pampanga River, par. Yan. Medyo may pagkakaiba na yung salita dito mga par. Hindi na natin sila maintindihan. So yun par, may nakita tayong simbahan dito, no? Napakaganda ng simbahan par. Ano kayang simbahan to? Ano par? Alam ko may parang SM dito sa part na to, no? May parang SM dito sa bandang kaliwa. May SM dito base sa aking pagkakaalala. San Fernando, Pampanga na pala tayo par. Iyon, SM City, San Fernando, downtown. So yun par, lalabas tayo sa may Jose Abad Santos Avenue. Napakaganda ng kalsada na to, no? Napakaganda dito par ng kalsada. Ayun,
Napakaganda ng daan, no? Ganda ng mga kabundukan par, oh, di ba? Grabe yun, solid. 28 kilometers diretso to par. Giveaway tayo par. Giveaway tayo. Uy, ganda ng ano par, oh. Ganda ng mga kabundukan, no? Pag nasikat siya ng araw, parang almond, Toblerone. Para siyang logo ng Toblerone, di ba? Ang ganda ng bandang kanan, no? Ganda talaga ng daan dito, grabe. May nakikita akong arko. Ano kaya to? Thank you, Jose Abad Santos. Welcome to Bataan. Dito na siguro, picture tayo dito par, no? Ayun na nga, nandito na tayo sa bayan ng Hermosa, no? So tayo sa may speed limit 60 kilometers per hour para sa mga motorsiklo, no? Siguro sa ano to, no? Pangkalahatan ng lalawigan ng Bataan. Ganitong batas nila. Maganda yung susunod na lang tayo par. Sarado 60 lang tayo. At ayun par, kakanan tayo dito sa papuntang Dinalupian o kaya Olongapo, no? Kaanan tayo dito par. Kaanan tayo ngayon dito par, oh. Ayun par, may mga ano ng sundalo. Bataan Death March par. Yan. I love Layak. Layak, Dinalupian, Bataan. Grabe par, oh. Napakaganda ng mga kabundukan, no? Going to Olongapo tayo niyan par. 25 kilometers sa diretso going to Olongapo. Nasa parte pa rin tayo ng Bataan, no? So yung par, napakaganda na ng daan dito, no? Yun, no? Para siyang sigsag. Anong arko to? Arko ba siya? O parang ano lang, footbridge lang pala. Kala ko arko na eh. Parang pahon na to, yun, oh. Pahon na may halong kurbada. Hindi ko in-expect na may ganitong kurbada. Scam. Hindi ko talaga in-expect to. Grabing kurbada yun, bro. Pero palusong naman. Alala lang sa pagpapatakbo, diba? Grabing kurbada. Hindi ko akalain. Akala ko sa lahar lang mapapalaban. Pati para sa mga kurbada par. Ayun par, nakikita natin yung arko ng Olongapo. Siyempre magpipicture tayo dyan. Welcome to Olongapo City. Hey, Gapo. Siyempre magpipicture tayo dyan par. Olongapo na yan eh. Gapo, paalam na muna. Kami babiyahe na. Yan, welcome to Olongapo City mga par. Grabing ahon, no? Tudyang lang, hindi para sa lahat. Mabilis, mangibabaw kotse ko sa parking lot. Kulay pat na mag, sobrang tikas ng tindig. Anong rotonda to? Parang ano nila, Lapu-Lapu, no? So kakanan tayo ngayon dito. Yan, rotonda par. Olongapo City.
Grabe par oh, napakaganda ng mga kabundukan oh. Yun oh. Grabe ba. Grabe yun par, napakaganda. Ayun oh. Eh. Grabe no, ganda. Ganda dito. Ingat lang talaga sa mga kurbada. So yun par, nakikita natin yung arko ng Subic. Nasa Subic na tayo par. Welcome to Subic Gateway 2 Zambales. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagsulong. Subic. Subic, Zambales. Yan. Ayan na po. Ito na yun, malapit na tayo. 29 kilometers to go. Ganda no. Ito ba tayong mga bundok na nakikita natin sa may Pampanga. Grabing bundok no. Konti na lang, parang Mount pa yun na siya no. Ganda ng pagiging cone nya. Ano. At ayun na nga par, nakalabas na tayo ng Subic. At papasok naman tayo sa Municipality of Castillejos. Yan. Hometown of Ramon Magsaysay. Isa yan sa pinaka the best na presidente ng Pilipinas no. Pero hindi rin nagtagal ang kanyang termino. Agad ding pumanaw ang napakagaling na presidente na si Ramon Magsaysay. Bale dito pala yung hometown niya, Castillejos, Zambales. Shoutout sa mga taga Castillejos, Zambales par. Bali malapit na para tayo sa mga lahar par. Papapalaban tayo dito. Dito masubok ang ating driving skills. Kaanan tayo dito para sa may Gobic Highway. Sana tama tong tinuturo ni Google Map. Kaanan tayo dito. So yun par, kaanan tayo dito. Sana tama tong dinadaanan natin. Castillejos National High School. Sana tama to. So lakas ng loob lang ang puhunan. So yun nga, sana tama tong dinaanan natin. Pumasok tayo sa may Castillejos National High School. Maya maya mawala na yung signal dito par. Kanan tayo dito par. Ayan na nga. Ito na yun. Ito na yun. Par, pag pumunta kayo dito, make sure nyo na all goods yung visor nyo. Sobrang grabing alikabok. Sunod tayo dito sa sakyan na to. Malay mo, parehas pala kami ng pupuntahan no. Ganda. Man, pagod na ng tanawin dito mga par. Ayun par oh. Grabe yun. Ganda. Puro abo talaga no. Ito na yun par. Naramdaman ko na yung abo. Ayan na nga. Ayan na. Ayan na. Siguro ito pa lang yung pinaka basic. Trail adventure. Grabing adventure yun. May 12 kilometers pa. 12 kilometers pa. Layo. Dito kaya pa. Grabe par, napakaganda ng daan dito. Ganda, grabe yun. Slow down.
Tandaan na nga lang. Dito medyo okay pa yung daanan, no? Mapanuepe. Boat ride. Dito tayo. Dito tayo mag-boat ride eh. Lahar na tayo, lahar. Lahar Trail. Par, sa Lahar Trail tayo par. Par, napakaganda dito par. Grabe par, napakaganda dito. Balik kumaliwa tayo no sa dalawang junction no. Grabe par, napakaganda dito. Yan, medyo madulas. Medyo madulas dito par. Yan no, grabe par, napakaganda. Ang ganda, ang hirap lang puntahan. Sana tama tong dinadaanan natin. So yung par, nandito tayo ngayon sa may papuntang Mapanuepe. Napakaganda ng tanawin dito par. Yan, pero ganyan mo lang yung dadaanan mo no. Yan, puro lahar. Pero kung makikita nyo yung pinaka-scenery dyan, napupunta natin par. Oh my god, malaglag pa ako. Yan par oh. Sheesh. Biyahin na ulit tayo. So yun para takbo ulit tayo. Padlami ng battery. May nakikita na tayong tulay no. Pero mas gusto kong daanan yung tulay na bakal. Pwede naman sigurong dumaan dyan. Doon tayo sa mas adventure, diba? Samantalay na natin. Doon tayo sa may tulay na bakal para mas adventure. Salamat po, salamat. Salamat po sir, salamat po. Doon par, may tulay dito. Par, may daan dito par oh. Doon tayo sa tulay na bakal par. Arauco Hanging Bridge. Maganda. Doon tayo sa kabila. So yun, nakikita ko na yung tulay na bakal par. Dito eh, medyo mabato naman. Kaya kailangan mag-ingat. Ayun par, natanong natin yung Arauco Hanging Bridge no. Kung tawagin nila ay tulay na bakal. Yan. Gusto mo yan, 'di ba? Naghanap ka ng adventure, erap. Ayan, adventure. Ayan, tayo sa tulay na bakal. Shit. Oo. Pwede. Ito yung tulay na bakal par. Ang Arauco Hanging Bridge o mas kilala sa tulay na bakal, ito ay matagpuan sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Ito ang nagsisilbing daanan patungo sa may Mapanuepe Lake, pati na rin sa mga campsite na nandito. Kaya kapag napadaan ka dito, maghahalong excitement at kaba ang maramdaman mo. Dahil ang tulay na to ay may kalumaan na. Mula noon, ang tulay na ito ay nagsilbing daanan sa mga residente. Hanggang sa ngayon, pati na rin sa mga turista na papunta sa may Mapanuepe Lake. Dahil isa ang Arauco Hanging Bridge sa kumpleto ng trip mo patungo sa may Mapanuepe Lake. Kaya naman kahit may kalumaan ng tulay na ito pa rin yung pinipiling daanan ng iba nating mga kapwa motorista. So yun par, ngayon dadaan tayo sa may tulay na bakal, no? Ito nga pala yung Santo Tomas River. Halos puro lahar na siya. Ayan. Asahan na natin yung mga ganyang pagkakataon. Okay. Puro gitna lang.
Sige. Tulay na bakal. Woo! Sarap maligo. Ayan par, medyo nakakatakot nga lang dito. Itong OBR ko, grabe, sobrang takot na takot na. Napagod na ng ano par, no? Adventure. Woo! Ayan na. Siyempre, hindi pa dyan natapos yung ating pagkakakaba. Alright. Tulay na bakal. Done. Dito na tayo par. Sa malahar-lahar. Napakadulas par. Shit. Adventure pa more. Woo! Grabe. Focus lang dito mga par. Mas okay kung sa gitna dumadaan. Grabe, napakaganda. Picture muna tayo par. Sobrang ganda dito par. Worth it. Ilang beses na akong munti ka pa semplang. Dahil sa sobra dulas ng mga lahar. Grabe par, napaka worth it par. Grabe ka, Sambales. Hindi mo ako dinisappoint. Napakaganda. Sobra. Woo! Dating pangarap ko lang, ngayon napuntaan ko na. Woohoo! Grabe ka, New Zealand. Ay nako, it's the beautiful disaster. Grabe, napakaganda no. Para akong nananaginip. Dito par, medyo matitigas yung mga ano dito. Ayan o, medyo matigas kumpara sa kabila. Napakalambot. Dulas. Wala talagang signal. Puro kanan lang tayo. Grabe par, napakaganda ng mga puno. Para tayo nasa ibang bansa. Para talaga tayong nasa ibang bansa dito. Ganyan lang sana oh. Medyo matigas yung mga daanan nyo. Pag malambot, grabe. Ganda par, para talaga kayo nasa ibang bansa. So yun, may river. Sige lab, kahit wag ka muna bumaba. Uy, kaya to. Kaya to. Kaya. Ito kaya. Hey. Woo! Shit. Malalim pero tingin ko kaya. Hindi siya yung ano, hindi siya yung ayan par. River crossing na naman par. Woo! Ayan. Medyo malalim to. Nababa mo na. Grabe yan bar.
Apa kami yung sapatos ko. Sige, sige. Sige, okay lang. Sige, apa mo sapatos ko. Sige. Okay. Nice one. Tara. Dito pa, isa pa dito. Hindi tayo banda. Sige. Kaya? Wala ako naman tulungan. Alright. Opya. Grabe ka. Papa Nepelik, masusubo mo yung pagmamahal namin dito. Woo! May partner ka dito, talagang magkakasubukan kayo. Ay naka. River crossing na naman pero kaya to. Yeah. Oh shit. Yeah. Yeah. Grabe par. Sobrang hirap na lang talaga puntahan no. Nako. Ayan na par. Mga majestic na kabundukan. Ito tayo phase 2. Hindi ko lang sure kung nasa-search siya sa Google. Ayun yung mga padala, mga Aita. Wala yan. Proceed to Information Office. Ha? Saan? Bawal na. Hindi yata pwede. Saan kayo yung office desk? Saan tayo? Saan tayo? Saan? Saan dito? 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 Dito na tayo. Dito na lang. Pwede po, okay lang po mag-video po. Office desk par. Ito yung mga rules. Bali 60 po. Yan, bali 30 pesos per head yung entrance fee dito. Wala po sir yung tindera. Kaya po,
May bayad po ang ano dito, ang CR po. May May bayad po. Magkano po? So yung par, nandito tayo sa may Mapanwepe Lake, Phase 2, Aling Lolits Ranch. Yan. Ito yung sa aming simpleng picnic setup, no? Ito yung mga pagkain namin, par. Yan, luncheon meat. Ito yung kanin namin. Kanin. Tapos ito yung tosino. Tapos may mga boundary kaming tubig. Ano par? Kaya pa? Kailangan. Ayan pa yung motor namin para halos sarap lang mismo ng Mapanwepe Lake na napakaganda at saka napakatahimik para sa lugar na to. Napakatahimik. May mga ibang campers para mga ibang campers kadalasan naka 4 wheel sila. Ito kami naka motor lang, swabe lang para. Pero grabe yung par, napaka solid ng Mapanwepe. Ito yung par, pwede rin pala magbangka dito, no? Ayan, may kita nyo yung sa video natin na pwede kayo mamili kung gusto nyo ng trail o pwede kayo mag boat ride. Ito na siguro yun, pero kami mas pinili namin yung trail para mas adventure at saka wala rin kaming tour guide, no? Sariling ano lang, sariling tansyahan lang, diba? Para yung iba may idea, pero hindi ko naman ni-recommend na wag kayo mag tour guide. Kasi ako, ilang beses ko kasi itong pinanood bago ko siya puntahan. Nag-research ako sa Facebook kung ano yung mga diskarte nila, kung ano yung mga palatandaan. Yan. Kung kayo, pwede kayo mag-tour guide mga par. 600 data yung tour guide, no? 600 pesos yung tour guide. Sasamahan nila kayo dito. Depende kung anong phase. Kami sa may phase 2 kami pumunta. Yan, yung phase 2. Sige na mga par, kakain muna kami dahil malayo-layo aming biyahe, mahigit kumulang 5 oras. Lahat-lahat na yun. Kain muna kami par. So par, kakain muna kami, no? So yun mga par, na-miss ko yung mga ganitong moment, no? Yung mag-history tayo about sa lugar na napuntahan natin, di ba? Dati matagal na natin ginagawa yung mga ganito, so yun, ibabalik ulit natin. Noong 1991, nung pumutok ang bulkang Pinatubo, ito ay ang pinakamalakas na pagputok na bulkan sa ika-2 siglo. Halos mabura sa mapa ang mga lugar na nakapaligid dito dahil sa mga ashfall at lahar. Malaking perwisyo ito sa 20 barangay ng San Marcelino, Zambales, lalo-lalo na sa may Barangay Aglaw at Barangay Buhawin. May kita sa larawang ito ang unti-unting paglubog ng Barangay Aglaw at Barangay Buhawin. Una, ito ay pinulubog ng ashfall. Nang dahil sa ashfall at lahar ay unti-unti nang naapektuhan ang mga tubig na dinadaluyan dito. Makalipas ang ilang buwan ay unti-unti nang lumubog ang barangay. Ngayon, eto na lang ang natira sa dating lumubog na pamayanan. At ang paligid ng lumubog na pamayanan ay nagmistulang paraiso. Isa na rin ang Mapanwepe Lake sa dinarayo ng maraming turista. Ito pa nga ay tinaguriang the New Zealand of Zambales. At ayun lang mga par, konting kasaysayan lang tayo, di ba? Sana kahit papaano may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Maraming salamat sa inyo mga par.